Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay po sa panukalang refund bill sa tuwing nawawala ang internet service ng mga telecom o telecompanies. Iatid ni Bombo Kervin Gamad. Sa wakas, isang hakbang ang ginawa ng ating House of Representatives para bigyang halaga ang pera at oras ng mga consumer. Ito ang pag-aproba ng panukalang batas na magbibigay ng otomatikong refund o bill adjustment tuwing nagkakaroon ng pagkawala ng serbisyo ng internet at telekomunikasyon. Para sa maraming Pilipino, ang koneksyon sa internet ay hindi naluho. Ito ang pangunahing pangangailangan sa trabaho, eskwela, komunikasyon at negosyo. Hindi may kakailan na madalas nating nararanasan ang malalang pagkawala ng serbisyo na minsan umaabot ng oras o araw at kung minsan hindi man lang ito nabibigyan ng karampatang refund. Ito ay hindi patas sa consumer. Ang panukala ayon sa mga ulat ay naglalahad ng mga internet service providers o ISPs at public telecommunications entities ay dapat magbigay ng refund credits o bill adjustment base sa tagal ng pagkawala ng serbisyo at hindi kailangan tayo pa ang mag-dismiss ng reklamo o mag-follow up ng daan-daang beses. Ngunit hindi rin perpekto ang panukala. May mga tinukoy na exemption tulad ng scheduled maintenance, mga pangyayaring hindi inaasahan, o mga third-party issues. Ito ay nangangahulugan na maaring gamitin ng mga kumpanya ang mga probisyong ito para maiwasan ang pagbibigay refund kung hindi maayos ang pagkakatukoy. Ang tanong ngayon, magiging epektibo ba ito sa totoong buhay? Marami sa mga Pilipino ang nakakaranas ng bugbog na proseso ng customer service, mahabang oras ng pagtawag at hindi patas na bill adjustment mula sa kanilang telco kahit registered sila sa National Telecommunication Commission o NTC at Department of Trade and Industry o DTI. Ang automatic refund bill ay magandang unang hakbang pero kailangan may malinaw at konkretong implementasyon para hindi ito maging papel lamang. Hindi lang refund ang dapat isipin. Dapat din itong magsilbing pressure sa mga kumpanya ng telco at ISP para ayusin ang kanilang serbisyo at hindi lang basta magbayad kapag may problema. Dapat manatili sa kanila ang responsibilidad na siguraduhin ang consistent at maasahang koneksyon dahil kung bayad ka para dito o bayad ka para dito, karapatan mo ring maayos ang serbisyo. Sa huli, ang panukalang ito ay hindi panimulang hakbang para sa consumers' rights sa digital age. Pero ang tunay na laban ay kung paano ito ipatupad ng patas at walang pagbubulag-bulagan. Hindi sapat na tawagin itong batas. Dapat itong maging tunay na proteksyon sa mga Pilipinong araw-araw umaasa sa internet para mabuhay. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo, Bombo!